taon, no? 2026. At kasama na natin ngayon isang espesyalista po pagdating sa pangkasalukuyang usapin ng hypertension. Walang iba po kundi si Dr. Gigi Brillantes. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Hi, magandang umaga Sir Ricky and to Barangay Belkens. Magandang umaga po sa mga nakikinig sa ating programa. Yes po, live po tayo, Luzon, Visayas, Mindanao, dito po sa Radyo Veritas at syempre sa buong mundo through Facebook at YouTube. No? So Doc, unang-una kong tanong, ano po ba ang normal na blood pressure? Pareho ba yung range nito sa lalaki at sa babae? Okay, ang normal na blood pressure ay 120/80 o pababa. 120/80. 80. Dalawang number po yon, 120/80. At ito ay pareho, mapababae, mapalalaki in adults. Ang high blood, actually ang high blood cut-off sa ating Philippine guidelines, kumbaga yung definition ng hypertension, 140/90. Ang gusto natin, 120/80 pababa. Opo. Pag sinabi niyo 120, Dr. Gigi, yes. Ano pang ibig sabihin yan? Di ba kinukuha natin yung blood pressure? Oo. So, yung upper number, ang tawag ay systolic blood pressure. Systolic? Systolic blood pressure. Okay. At yung pangalawang number is diastolic blood pressure. Kasi ang trabaho ng puso, di ba, mag-pump? Yes. Pag nag-pump siyang ganon, 120. Pag nakarelax siya, 80. Okay. Yun yung maganda. Yun yung magandang level ng blood pressure na gusto ng brain, ng heart, ng kidneys, ng mga organs ng katawan. Okay. Kasi kaya naman nagpapump ang heart is to provide blood supply sa mga organs. Yes. Oo, kasi di tayo gagana kung walang walang dugo, di ba? Oo. So, pag sobra yon, sobra mataas, ay syempre nadadamage ang mga organs. Correct. That's why ayaw natin ng blood pressure na 140/90 pataas. Oo. So, bali, ibig sabihin, pag sinabi mo systolic, tama lang yung daloy. Yes. Oo. Tama lang ngayon, yung daloy. Ngayon, kapag sa baba, nakarelax naman yung heart. Yung relax, dapat ganito, 80 lang. 80 lang. Oo. Pero Dok, kayo na masasabi na may hypertension o high blood na yung isang tao kumpara doon sa tumaas lang yung BP dahil siguro pagod. Pagod. Oo. That's a very good question. Kasi hindi naman porke isang beses kang nag 140/90, high blood ka na. Hindi. Kasi nga baka napuyat, napagod, may kinain na nakakataas ng blood pressure. So, ang definition is naka-twice ka ibang araw na ang BP mo sa clinic ay nag 140/90. Ngayon, kunyari daw, dumating ang isang pasyente, no, ang BP niya ay 150/90, hindi niya alam na meron pala siyang high blood o wala. So, usually, pinapamonitor namin siya sa bahay. Kasi syempre, sa bahay, mas relax ka. Oo, mas relax na siya. Yeah, and many times, pag sa bahay pala naman, 100 lang ang BP niya, 110 lang. Natatakot lang siya sa doktor, kaya nagtumataas. So, may tawag na white coat hypertension. Yun. Na pag sa clinic lang siya, tumataas. Pero pag sa bahay, hindi naman pala siya mataas. So, kung ganon, hindi niya kailangan ng gamot. Pero, kunyari daw sa bahay, consistently, no? Siya, 140 siya, 150, high blood yun. Pero alam mo ba, iba-iba din ang cut-off ng diagnosis ng hypertension. Kung nasa bahay, 135/85, high blood na yon. Pero kung nasa klinika, 140/90, yun yung high blood. Nasa bahay, kung laging 135/85 ang BP mo, high blood na rin yun. High blood na. Yes. Doc, ano po bang dahilan sanay ng hypertension o high blood? Ay, madaming dahilan. Unang-una na is genetics, na mama na. So, laging tinatanong ng doktor yan, sino ba sa inyo ang may high blood? Nanay mo, tatay mo, mga kapatid. Kasi kung merong isa sa kanilang ganon, ay malamang nasa genes mo na din ang high blood. Okay. At ang ibig sabihin nun, wala ka na magagawa. Gamot na talaga yung katapat nun. Ingat-ingat ka na lang. Ingat-ingat. Diba?
Pero, Huwag kang kumain ng mga matataba. tama. Yes. Pero, ano din, edad. Habang nagkakaedad, tumitigas ang mga blood vessels, kaya tumataas din ang BP. Ano pa? Stress. Sobrang Stress, stress, oo. no? Oo. May problema ka sa asawa mo, sa anak mo, sa boss mo. O kaya Diba? sobra korupsyon, di ba? Nako, Isipin mo, maraming magbabayad ka naha-high ng- blood dyan sa magbabayad ka ng buwis, tapos, yes, diba? yung mga DPWH na yan, o, di ba? Tapos, pag kulang sa tulog, isa yan. ayan. Kulang sa tulog. So, ang dami nating mga shift workers, yung mga nagtatrabaho ba sa mga call center, di ba? Mm. Na kulang sila sa tulog, kain sila ng kain ng mga matataba, mga ganyan, fast foods. Also, isa pa, ang high blood, hindi naglalakad mag-isa yan. Maraming kaibigan sakit yan, cholesterol, diabetes. Kaya pag ang tao nagpatingin sa amin sa high blood, hindi pwedeng basta mo na lang bibigyan ng gamot. Kailangan yan, i-investigate mo, ba-blood test mo, i-ECG-hin mo, kasi titingnan namin baka mamaya hindi lang pala high blood yung problema niya. Pero pag siya ay may mga diabetes, cholesterol, kumbaga associated rin yon sa pagtaas ng BP. Isa pa, very common, is sigarilyo, ang nicotine, alak, sobrang alak, di ba? O kaya yung hindi ka gumagalaw, sedentary lifestyle, kain, tulog, nood ng Netflix, cellphone, walang Parang exercise. guilty ako dun, ha? Nako. Nako, Sir Ricky. Lalo na Mamaya. pagka-binge pa yung shows, di ba? Yes. So, kailangan ka nang magpakuha ng blood pressure kasi ito ang gusto kong iparating sa ating audience. Ang high blood pressure, when properly controlled, you can live a long life. Makikita mo, mga anak mo, mga apo mo, mag-aasawa, mag-graduate, mahaba buhay mo. Pero, kung hindi gagamutin, sigurado, komplikasyon ang dulo. Oo. Yun, speaking Yes. of complications, Doktora, Yes. Oh, muna yes. tayo dun sa symptoms. Ano mga symptoms kapag may high blood ka? Nako, sad to say, madaming pasyenteng high blood, walang symptoms. Oh, Kaya ang tawag sa kanya ay tridor na sakit. traitor na sakit. Oh, kasi wala kang nararamdaman. Ang daming tao, ang BP Oo nga. nila 160, 180, wala silang nararamdaman. So, hihintayin mo pa ba na ang unang Siyempre, manifestation sa iyo ay heart attack o stroke? Oo. So, the message is, kailangan minomonitor natin ang BP. Kahit wala tayong nararamdaman. Pero, yung mga ibang tao naman, sumasakit yung batok. Yun yung common. O kaya, nahihilo, nag-headache, parang lutang, ganon. Yun yung mga palpitations, yun yung mga other manifestations. But sad to say, karamihan ay wala talagang sintomas. Kaya, Hindi mo mararamdaman talaga. hindi mo mararamdaman until nandun ka na sa dulo, komplikasyon na. Ano ba yung mga komplikasyon? Heart attack, stroke, nasira na ang kidney, needing dialysis, bulag, ang daming mga complications. Na-diagnose ka na may alta presyon. Okay. Okay, yung unang tanong ko, Dok, anong diet na dapat mong sundin? Yon. So, pag na-diagnose ka na ng hypertension, napaka-importante yung punto mo, yung lifestyle change. So, Okay. unahin na natin ang diet. Meron tinatawag na dietary approaches to stop hypertension. DASH diet ang tawag. DASH Madali ho diet. i-google yon. Yes. So, ano ba yan? Ito ay low salt, okay? High potassium, magnesium, more fibers, ibig sabihin, fruits, vegetables, mas madami. Naho. Low fat, okay? Yon. So, bale, at saka pipiliin natin yung mga hindi fatty foods. So, Okay. ibig sabihin, okay, chicken and skinless chicken, fish, that's good. Less ng pork and beef, and better not fried. So, pwede naman air fry, o kaya boiled, o kaya grilled, kesa sa fried, kasi yon babad sa mantika. Correct. Baka Oo. tumaas pa ang iyong cholesterol. But aside from diet, kasing importante din yung exercise. Exercise. Yes. And exercise, hindi naman yung iba kasi ganong-ganon, Oo. 5 minutes tapos, no? That's not exercise. So, exercise is moderate exercise. Usually, sabi namin, 150 minutes a week.
Meaning, 150 minutes a week. per week. Oo, ibig sabihin, pwede ka tumakbo, mag-swimming ka, mag-zumba ka, ganon, na ang total, bahala ka na. Kasi kung gusto mo 3 times a week lang, di tag 50 minutes. Pero dapat 120 yun, di ba? Ha? 120. 50 times 3, di 150. Tama. 150. So, kung 5 150. days naman, di mga 30 minutes. 30 Kung minutes. gusto mo naman everyday, mga 20 minutes, 22 minutes to be exact. 22 minutes. 22 minutes everyday. Alam mo, ang bilis lang nun. Imbis Oo. lang na mag-Facebook ka, mag-exercise ka. Tama. Diba? Kahit sa bahay, ako nga sa bahay lang, Zumba. Meron lang akong sinusundan ng mga Zumba sa YouTube. Ako nagta-tai chi ako ngayon, doktor. Very good rin yan. Very good. Nagta-tai chi. Yes. Yung isang Oo. kaibigan kong doktor, kinukulit ako, mag-exercise ka, Yeah. Yes. Alam mo, sabi, hindi, oo. tai chi na lang ako. Diba? yeah. Actually, nakakahaba ng buhay talaga ang exercise and diet. Pero bukod pa doon, syempre, dapat yung katawan mo nasa tama. Hindi Tama. naman, hindi obese, hindi overweight. Isa pa, very, very nakakalimutan ng tao yung tulog. Correct. Yung tulog. Kasi most of the time, most people, mga 4-5 hours lang, hindi. O sobrang tulog, masama din. So, ang pinaka-sweet spot na, 7 to 8 hours of sleep. 7 Less to than 8 6, hours. less than 6 is bad, more than 9 is bad. So, between 7 to 8, at saka good quality sleep. Good quality sleep. Good quality. Yung Yeah. ang dami naming pasyente hindi makatulog. Paano ba naman? Malapit na matulog, nagfe-Facebook pa. Oo nga. Yung blue light stimulates the brain. Nalilito ang brain mo kung gusto mo na ba matulog o magfe-Facebook ba to. O Hindi siya yung iba, yung TV nilang nagsashutdown. malaki na doon sa loob ng Yes, ng sleeping, bedroom. diba? Sleeping room. Yeah, so Diba? nasi-stimulate yung brain, hindi siya nagsha-shutdown, hindi siya matutulog. Tapos nagsasabi sila, nagkokonsulta kasi hindi daw sila makatulog. Kaya nagfe-Facebook na lang sila. So it's a cycle. You have to learn sleep hygiene. Kaya Or- Dok, nakurap. Talagang hindi makakatulog yun. Talaga. Teka Dok, okay, may hypertension ka na. Ano naman ang gamot? Ay, ang gamot, ganito yan. Ang gamot, depende sa tao. Kung bata Okay. siya, matanda siya. Kung may diabetes ba siya, kung may ibang sakit ba siya. Kumbaga, hindi one size fits all. But the general principle is, pag naumpisahan na ng gamot, lifetime. Maintenance yon. Maintenance. Kasi ang bisa ng gamot, 1 day lang. 24 Okay. hours only. So, kahit uminom ka ng gamot ng 10 years, tapos naisip mo, ayoko na, sawa na ako, hindi ka uminom, o maya-maya, baka ma-stroke, ma-heart attack ka. Correct. Kasi nawala na ng bisa yung gamot, tataas na ulit BP mo. Di ba sinabi natin, wala siyang symptoms. So, Tama. yung mga daming tao, hindi nila alam, tumataas na pala ang blood pressure nila, wala silang kamalay-malay, nasisira na yung mga blood vessels, yung brain vessels nila, yung heart vessels nila. That's why, ang dulo nun, komplikasyon. Alam mo bang sa mga dialysis centers, ang daming dinadialysis kasi high blood na hindi uminom ng gamot. Oo. Kasi ang mentality ng tao ay baka masira ang kidney ko kasi ang dami kong maintenance. Meron akong gamot sa diabetes, may gamot ako sa high blood. Hindi nila alam ang nakakasira is the disease, not the medicines. Actually, the medicines are meant to protect your organs. Ang mga gamot hindi nakakasama sa organs. Nakaka-protect siya ng organs. Okay. Pero pwede po bang ma-reverse kapag may high blood pressure ka na walang gamot? Yung Okay. lifestyle change lang, Oo. diet, Oo, exercise. that's also a very good question. Kung bata pa yung pasyente, mataas lang ng konti, pwede yan lifestyle change. Para ma-delay mo yung time na kailangan mo na talagang uminom. Pero, kung ang pasyente middle age na, almost senior, parang imposible na yan kasi
the blood vessels are aging. Aging, So, pag tama. nagiging matigas na yung vessels, kahit anong lifestyle mo, ang katapat lang niyan, gamot para Gamot. maparelax yung mga blood vessels. Okay. Pag sinabi niyo, Doc, na middle age, 30, 40 yan o 50? Mga ganon, 40, Mga 40, 50, 40, Oo, 50. dapat talagang Ang sinasabi kong 40, oo. tama yun. Yeah, ang sinasabi kong yung mga 20 plus, 30 plus, early 30s, medyo konting overweight sila, medyo sedentary ang lifestyle, kain ng kain sa fast food, kaya tumataas ang BP. At ang BP nila mga nasa 130, 140, 70, 80, yan pwede mag-try ng lifestyle for about 3 months. Pero kung mapatunayan mo na hindi kaya ng willpower, mas safe na may gamot kesa walang gamot. Okay. Yon. Kasi alam mo, ang dami namin nakikita, very young people, stroke agad, heart Oo nga. attack agad. Kasi yung pala high blood, ayaw uminom ng gamot, in denial. Tapos hindi naman tumitigil ng sigarilyo, kain pa rin Oo. ng kain, nagpupuyat, umiinom. Nagkasama-sama yung mga risk factors, ang ending is very bad for them. Yon. Oo, kaya kailangan, bilang pamwakas, Doc, ano may Yes. papayo nyo sa ating mga kabarangay, no? Para Ayun. maiwasan natin, o kaya ma-manage natin Yes. itong high blood. Oo. So, nasabi ko na kanina, yung lifestyle, bawasan ng asin, Mm. eat healthy diet, Healthy. exercise, at of course, you need to check kung high blood ka ba o hindi. At kung napatunayan na na-diagnose na ikaw ay hypertensive, ay kailangan mo na talagang uminom ng gamot. Kumbaga, tanggapin na natin na yan, parang asawa yan. Until death do us part. Correct. Yung gamot na pang high blood. Kasi alam mo, mas mura yung isang tableta sa maghapon kesa yung ma-ICU ka dahil na-heart Correct, attack ka na o na-stroke ka. 'Di ba? Isa pa, many patients hindi controlled ng isang gamot. Only 30% of patients ang controlled ng isang klasing gamot. Usually yan, 2 gamot. Majority, 2 gamot. Minsan, 3 gamot. Sa high blood yan, ha? So, kailangan talaga may follow-up sa doktor. At saka hindi pwedeng nabigyan ka ng gamot, gumanda na, yun na yun. Hindi. Dahil ang katawan nagbabago. So, Correct. at least 3-4 times a year, go visit your doctor. Cheaper pa Tama. din yan. Yang konsulta, yang reseta, cheaper yan. Kesa dumating ka, sa na-stroke ka, kalahati ng katawan mo'y patay, paano ka magtatrabaho? Hindi ka na makakabili lalo ng gamot. This is Kaya nga, yun ang payo sa akin, Doc, ng mga kaibigan natin, doktor, kinakailangan pumunta pa rin sa mga diagnostic center. Yes. Mas maganda kung quarter, di ba? Yes. Every Pero 3 kasi, months, punta pero ka kasi alam para mo, malaman oo. mo. Pero alam mo, mas maganda na ang order ng diagnostics galing sa doktor para una, Tama. kumpleto. Para Alam ng kumpleto. doktor yung history mo para kumpleto, targeted, hindi lahat kasi mahal pag lahat, Oo. 'di ba? So targeted lang kung ano yung kukunin, kung ano lang yung related sa sakit mo, yun lang ang kukunin, Tama. 'di ba? Tapos syempre, papakita mo yun sa doktor para mai-advise ka na lifestyle change ka lang pwede na. O kailangan mo na ng gamot sa high blood, sa diabetes, sa cholesterol, ganoon. Ito ka, maraming salamat, Dr. Yes. Brillantes. Yeah. Kumbaga, naging brilliant yung mind ko ngayon. So, It's my kwentuhan pleasure. natin. Ang dami It's ko my natutunan. pleasure. Patigay ko na My naman na pleasure. systolic pala. Yun pala yung pop. Yes, Tapos yun yung yung pop. diastolic. Yung Kasi tagal diastolic ko nang- is yung relax. Tinatanong yan, ano ba yung systolic, diastolic na to? Oo. Wala nakapag-explain ng maigi At least ngayon, Yun. di ba, yun pala yung Yes. tapos yung Oo. diastolic, kapag Yung ikaw ay relax. nasa rest. Yes. Ayan. So, O, di mas ang naintindihan natin yun. kung paano yung high blood. yes. Di ba? Okay. Oo, Yes, at Sir yung mga Ricky. kabarangay natin kung gusto niyo pang malaman, kung may mga gusto pa kayo mga laman ng mga health tips, ay punta lang po kayo sa ating Facebook page, Barangay Belkins, meron po tayo niyan. Tapos YouTube din. Nandiyan po, makikita niyo po itong episode na to at iba pang mga episode tungkol sa karunungan sapagkat ang aming mission po dito, ang advocacy ng Barangay Belkins ay sama-sama po tayong matuto para sa magandang kalusugan. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang programang ito ay itinsa inyo ng Belkins Pharma, bisa at kalidad sa abot kayang halaga.